Adunay dalan nga daw matarong alang sa tao, apan sa katapusan niini mao ang kamatayon. Og mao kini ang hinungdan nga nahimugsog kining maong tulumanon aron ipahayag ang plano sa Dios sa tinago nga naghimo sa tanang mga butang nga iyang gililong sulod sa daghang mga katuigan. Kini nga programa namugna aron itudlo ang gustong pagbahinbahin sa pulong sa kamatuoran. Kini ang oras sa grasya. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Christian Labina. Maraming salamat sa pagsuporta po sa ating programang Oras sa Grasya at welcome po ulit sa ating programang Oras sa Grasya. Ngayong araw po ay tatalakayin natin what does it mean by rightly dividing the word of truth? Ano po ba ang ibig sabihin ng rightly dividing the word of truth? Ang rightly dividing the word of truth, mga kapatid, mababasa natin ito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi ganyan ng salita ng Panginoon, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Ito po, yung word na rightly dividing. Ang rightly divide, mga kapatid, meaning nito to make a straight cut or to dissect correctly. Ang mga salitang ito, mga kapatid, ay nanggaling sa Greek word na ang ibig sabihin, kung babasahin natin, ay orthotomeo. Sabi niya gano'n, rightly divide is from Greek word orthotomeo. Ang salitang ortho means straight. Pag nabasa mo yung word na ortho, ang ibig sabihin at literal na meaning nito ay straight. Straight na straight po. Ang example natin dito, yung mga trabaho ng mga orthodontist. Ang kanilang ginagawa ay kailangan kung ikaw magpalagay ka ng brace para maging straight ang ipin mo, so sa orthodontist ka pupunta, yung baku-bakong ngipin straight nila o kundi patibayin nila gamit ang mga brace. So yan po yung trabaho ng mga orthodontist. Tapos yung word na tomeo has the idea to cut. Kung kaya, mga kapatid, if we put together those two words or these two words, we have the idea to cut something straight. Pag pinagdugtong mo yung ortho tsaka yung tomeo, kamiyang ganyan, we have the idea to cut something straight. Para kang meron kang puputulin or hahatiin na straight na straight. So, ganun po ang word na rightly dividing. Nanggaling sa Greek word na ang idea to cut something straight. Rightly divide literally means to cut straight or to teach right. Pwede rin ganun. Kapag nabasa mo yung rightly dividing or napakinggan mo yung rightly divide, you need to cut something straight or you need to teach it right. Take note, mga kapatid. Ang verse na yan, the Apostle Paul begin this verse in the word study, which mean not only to read it, but study the word of truth. Ang iba po kasi, ang ginagawa nila, simply just read it. Kung ano lang yung nagustuhan nila, yun lang yung kukunin nila. Tapos, pag hindi nila gusto, hindi nila kukunin. Kaya nga, ang challenge ni Apostle Paul sa kanyang panahon, sa kay young Timothy, you need to study the word of truth. Now, in order to study the word of truth, mga kapatid, you need a key. Now, the key to understand or study the entire scripture is to rightly divide. Kanina po banggit natin ang literal na meaning ng rightly dividing or rightly divide. In order to study the word of God, you need a key. And the key to understand the entire scripture is to rightly divide it. So yun po, there are two things that we need to consider when we study the word of God, when we use the rightly dividing. Ito po, two things to consider when we rightly divide the word of truth. Ito po yung palagi nating tandaan. If we will use rightly dividing, ito po, meron pong dalawang bagay na dapat natin i-consider. Sabi ngayon, ang una, all scripture is for us, but not all scripture is to us or about us. Totoo po, ang kasulatan o ang Biblia ay para sa ating lahat. Pero hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay naka-address mismo sa atin or patungkol ito sa atin. Meaning, some part of the Bible, God addressed to someone else. Tandaan ninyo, mga kapatid, sinulat ng Panginoon, pinasulat ng Panginoon,
ang Biblia sa ating lahat, sa lahat ng tao. Pero hindi lahat na nakasulat doon ay naka-address sa isang tao lamang, kundi patungkol sa isang tao lamang. Ang ibig sabihin nito, posible nag-address ito ng Panginoon sa ibang tao. Ito pa, some part of the Bible He wrote specifically to us. Ang iba na nakasulat sa Biblia, posible na isinulat para sa ibang tao, at yung ibang part naman ay posibleng para sa atin yon. So, yun po yung una. The Bible is one but made up of 66 books. Ito po, ang Biblia po ay iisa, pero binubuo ito ng 66 books. Ang 53 dito, the 53 of those books deal with earth and God's people chosen for it, the nation Israel, the house of Jacob. So, yung 53 doon sa 66 books, specifically sinulat yun ng Panginoon para sa sanlibutan, at ang pinili niya sang katauhan dito is the nation Israel, the house of Jacob. Now, meron pong 13 books na natira doon sa 66. The remaining 13 books deals with heaven and God's chosen people for it, the church, which is the body of Christ. Kagaya po ng sinabi ko kanina mga kapatid, if we will use the rightly dividing the word of God, the word of truth, meron tayong dalawang bagay na dapat i-consider. All scripture is for us, but not all scripture is to us or about us. So, kagaya po ng sinabi natin kanina, dapat nating alalahanin na hindi lahat na nakasulat sa totoo, sinulat ang Biblia para sa ating lahat. Pero hindi lahat na nakasulat sa Biblia ay patungkol sa atin or tungkol sa atin. Maybe tungkol sa atin. Next po, ang na dapat din natin remember this. We don't reject any part of the Bible, but instead we rightly divide them. Kung dapat natin tandaan mga kapatid, hindi naman ibig sabihin yun kaya hindi tungkol sa atin, hindi na natin tatanggapin. Now, ating babasahin po ang Romans chapter 15 verse 4. Sabi ngayon, for everything that was written in the past was written to us to teach us, so that through endurance and encouragement of the scripture we might have hope. We don't reject any part of the Bible, kung susundin natin yun mga kapatid. Instead, we rightly divide them. Meaning, although hindi man sa atin siguro sinulat yung ibang parte ng Biblia, pero pwede natin itong kapulutan ng aral. Kasi nga sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 15, through the endurance of the scripture, we might have hope. Sinulat yun na sadya ng Panginoon, nang sa gayon meron tayong matutunan. Ang ikalawang dapat natin i-consider when we study the Bible using rightly dividing the Word of God. Sabi niya ganyan, rightly dividing does not mean picking and choosing. Kanina binanggit natin, all scripture is for us, but not all scripture is about us or to us. Now, dito naman sa ikalawa, rightly dividing does not mean picking and choosing. So, yung two things na dapat natin consider, ang ikalawa po, rightly dividing does not mean picking and choosing. We must not go through the Bible and pick what we like and throw out what we don't like. Kagaya na sinabi ko kanina mga kapatid, rightly dividing does not mean parang gusto mo lang piliin kung ano yung gusto mong kunin, tapos kung ano yung ayaw mo, hindi mo tatanggapin. Parang picking and choosing lang yun. Para kang pumunta sa mall na nagpasyal, tapos kung ano yung hindi mo gusto, hindi mo papansinin, yung gusto mo lang, yun lang yung papansinin mo. Remember this mga kapatid. Some people study the Bible much like they window shop. Parang ganun lang ang idea nila. Maraming mga tao nag-aaral sa Biblia na parang nag-window shopping lang sila. Kagaya yung idea na picking and choosing. Para bang kunin lang nila kung ano yung gusto nila, tapos hindi na tatanggapin kung hindi nila gusto. Actually, ang Biblia mga kapatid, maraming blessing kang makukuha at marami ding scolding kang makukuha. Now, to answer what does it mean by rightly dividing the word of truth, ito po ang sagot natin. Ang tema natin kanina, what does it mean by rightly dividing the word of truth? Kung sasagutin natin yun, meron lang tayong dalawang bagay na i-point out para masagot yung question na yun. What does it mean by rightly dividing the word of truth? Ito po ang sagot natin. Rightly dividing means that you need to read the address
Ito po, sabi niya ganyan. What does it mean by rightly dividing the word of truth? Rightly dividing means that you need to read the address. We found out that we find out who God is writing, and to make sure we understand whether He was writing to us or to someone else. Parang ganito po yung idea, mga kapatid. Ang example natin dyan yung mail or letter. Ang mail, mga kapatid, o ang letter, merong sender at merong receiver. Yung nilalaman ng sulat, merong greetings, merong body ng sulat, at saka ang pinakamahalaga kung kanino naka-address yun. Actually, hindi naman lahat ng sulat from where or to whom. Pero ang importante doon yung to whom. Ang Bible, parang ganun din. Tandaan mo kung sino yung nagsalita at sino yung kausap niya, para kanino yon. Remember this mga kapatid. When study the Bible is like mail that God has addressed to people He wants to speak at any given time. Para daw itong mail na in-address ng Panginoon sa mga tao na kausap niya sa binigay na panahon. Balikan natin yung example natin, yung mail, mga kapatid. Ang mailman, importante sa kanya kung kanino idadala yung sulat. Kasi pag hindi niya kilala or hindi niya alam yung pangalan or address kung saan yung lugar ng taong yun, hindi niya maihahatid doon yung sulat na yon o yung letter na yon. So, kaya dapat niyang alamin kung kanino ang sulat na yon, saan siya nakatira. Parang ganun din, pag pinag-aralan natin ang Biblia, mga kapatid, gamit ang rightly dividing, para tayo mga mailman, na kailangan nating tuklasin kung para kanino yon at kung kanino naka-address yon. Kasi pag hindi natin ginawa yon, wala tayong mauunawaan. So, ang mailman, kung nalaman niya kung saan yung address, anong roads, saan siya nakatira, anong lugar, anong barangay, anong city, anong number ng lugar, anong kalsada, pag nalaman niya, ihahatid niya yung doon. So, same rin sa principle ng pag-aaral ng Biblia. Para tayong mga mailman, alamin natin kung sino yung kausap niya, ano yung sinabi ng Panginoon, at sino yung kausap ng Panginoon. Panginoon nagsalita, ano yung sinabi niya, at sino yung kausap niya. Now, let's read Romans chapter 11, verse 13. Sabi ngayon, I am talking to you Gentiles, inasmuch I am the apostle to the Gentiles, I make much of my ministry. Sabi ni Apostol Pablo, I am talking to you Gentiles. Ang question, sino ba yung mga Gentiles? Ang mga Gentiles po, yung hindi kasali sa lahi ng 12 tribes of Israel. Apart sa 12 tribes of Israel, mga Gentiles na sila, mga kapatid. So, the Apostle Paul is talking to the Gentiles. Me, ako, isang Pilipino, Gentile ako sa paningin ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I am talking to you inasmuch I am the apostle to the Gentiles, he is the apostle to the Gentile, I make much of my ministry. Another example natin dito, mga kapatid, ang Exodus chapter 19 verse 3. Sabi ngayon na salita ng Panginoon, the Lord called to Moses and said, this is what you are to say to the house of Jacob and the people of Israel. Sabi niya ngayon, Exodus chapter 19 verse 3, the Lord called out to Moses and said, this is what you are to say to the house of Jacob and the people of Israel. So, parang malaki ang kaibahan, mga kapatid. Si Apostol Pablo, kinakausap niya mga hintil. Ang Panginoon, sa pamagitan ng Moses, ang kausap niya, ang 12 tribes of Israel. Na kung hindi mo gagamitin ang rightly dividing prinsipyo ng rightly dividing the word of truth, magkakaroon ng confusion. So, in order to understand the word of God, sa pamagitan ng pag-aaral nito, at ang susi para pag-aralan ng salita ng Panginoon is rightly dividing the word of truth. Ang pangalawa po na dapat nating tandaan when we use rightly dividing, to answer what does it mean by rightly dividing the word of truth, ito pa yung ikalawa. When we rightly divide, it is we test the things that differ. Para bang pag ginamit natin ang rightly dividing, para bang hinahalungkat natin kung ang mga bagay na ito ay ano ang kahulugan nito sa atin. Now, let us example. Let us read Philippians chapter 1 verse 10. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ Jesus. That ye may approve things that are excellent. Yung word na approve, mga kapatid, is from the word
ay pwede mong translate na word sa word na discern. Yung approve, pwede mong i-translate sa word na discern. Or to test, pwede rin gamitin mo test. Yung approve, palitan mo ng discern. Pwede rin yung discern, palitan mo ng test. Kasi pare-pareho lang yung meaning nila yan. Now, tsaka yung word na excellent, sabi sa Philippians chapter 1 verse 10, ang literal na meaning yan, to carry things into different direction. Yung word na excellent. Ang literal na meaning nito, to carry things into different direction. Now, ulitin na po natin. Yung approve, pwede mo siyang gamitang translation na palitan na discern. Pwede mo rin siyang i-translate into the word test. Kasi pare-pare lang yung meaning. That you may be discern things that are excellent. Pwede rin, that you may test things that are excellent. Pwede ganon. Tapos yung word na excellent, ang meaning nito, to carry things into different direction. Merong bagay na magkaiba ang direksyon. So, para maunawaan natin kung ano ang nilalaman ng Biblia, palagi po natin tandaan kung saan naka-direksyon ang mga sinasabi nito. Kasi meron siyang pabalabag na direksyon at meron siyang direksyon pataas. Pwedeng ganon. Therefore, it is not talking about things that are different from each other. Hindi naman sinasabi mga kapatid na dahil sila magkaiba ay talagang literal na magkaiba na. Simply because gusto lang natin subukan kung ano talaga ang kakaiba sa mga bagay na yan. Therefore, it is talking about things that are different from each other. Bigyan po natin ng example niyan mga kapatid. Let us read Romans chapter 4 verse 5. At i-compare natin ito sa James chapter 2 verse 24. Gamitin po natin yung principle na let's test the things that differ. Yung word na direction, magkaiba lang direction. So, James chapter 2 verse 24, ganito po ang sinabi. You see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Para saan sinabi ni James dito mga kapatid, na ang tao ay pwedeng matuwid sa paningin ng Panginoon, hindi lang dahil sa kung ano ang pananampalataya niya, o kundi sa pamagitan ng kanyang ginagawa. Now, magkaiba po sila na sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 4 verse 5. However, to the man who does not work but trusts God to justify the weak, his faith is credited as righteousness. Parang doon kay James, sabi niya ganyan, hindi sapat yung pananampalataya lang. Kailangan mo rin gumawa para ma-justify ka. Pero si Apostle Paul, sinabi niya sa Romans chapter 4 verse 5, sabi niya, kahit ang tao hindi gumawa o gumalaw, basta kay nananampalataya na ang Diyos ang mag-justify o gagawang matino sa taong mayroong pananampalataya. So, kung hindi mo gagamitin yung prinsipyo na rightly dividing mga kapatid, yung two different direction, kanina, sinabi ko, hindi mo malalaman ang kasagutan, so magkakaroon ng confusion. So, let us answer that problem. Yung James chapter 2 verse 24 at saka Romans chapter 4 verse 5. Let us use the rightly dividing principle. Ang James mga kapatid, si James, palagi ninyong tandaan kung sino yung kausap niya. Ito po ang sagot. James chapter 1 verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. So, gamit ang prinsipyo ng rightly dividing, sino yung kausap ni James? The 12 tribes of Israel. Essential po sa kanila yung tinatawag na performance basis. Kasi sa pamamagitan ng law of Moses, ginagamit nila yun para maging justified sila sa mata ng mga tao. Kaya sabi niya ganyan, hindi sapat ang pananampalataya lang, kailangan mo rin gumawa. Meaning, ang kausap ni James, ang 12 tribes of Israel. Tapos, si Apostle Pablo, eto, Romans chapter 11 verse 13. Si Apostle Pablo, sino yung kausap niya? I am talking to you Gentiles, inasmuch I am the apostle to the Gentiles, I make much of my ministry. Sa ibang translation, I magnify mine office. So, sino yung kausap niya Apostle Pablo? Tayong mga hintil. Tayong mga miyembro ng body of Christ. Kasi hindi na kailangang mag-work ang tao ngayon to gain justification.
Ang kailangan lang ay manambalataya lamang tayo sa finished work of Christ at the cross of Calvary. Para sa conclusion po natin mga kapatid, the key to the proper understanding the Bible is rightly dividing the word of truth. Para mas lalo po nating maunawaan kung anong nilalaman ng Biblia, let us use rightly dividing the word of truth. Hanggang dito na lamang po. Ako po si Pastor Christian Labina, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw at God bless us all. Hello everyone, thank you for watching our video. Please